mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is June 8, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Jollibee Plaza Condominium. Dito yan sa may F. Ortigas Road, San Antonio, Pasig. At dadalhin pa natin sa may Jazzville Store sa may Barangay 791 Santa Ana, Manila. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ni kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man, yan ay wala pong kinalaman ang channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito naman po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin. Ay, tayo pala yung Jollibee. Notable na mga istruktura mo dyan na bumigay o nanawasan. Pagka ladies siguro yung eskwela, pwede mo siguro eskwelahan ba yun? Oo, actually po isang malaki university. Pero talagang technical na medyo malakas talaga, malaking damage talaga. Talagang bigay sa advantage na magagamit yung building na yun. Bagong tayo ka? Oo. Bagong tayo o yan? Bagong tayo o yan? Matagal na po. Matagal na po. One of the oldest schools in General Santos. Ano pangalan mo ng school? Elementary and high school. Nakabito siya sa Wala. Sa building na yan, wala hong mga nasatan. Yes po. Yung po kanina eskwelahan, pribadong eskwelahan yun, di ba? Yes, private dahil wala pang hindi pa pasukan ng private school ngayon, mabuti na lang walang smart Elementary school. Di ba? Oo. Oo. Okay. Gusto mo yung hospital niyo ko dyan? Sabi niyo 42 ang injured. Sila ba yung mga nasa hospital ngayon? Ang iba, nakawit lang, minor injuries lang. So far, ang sa mga private at mga government hospitals namin, doon, so far, okay naman sila. Malaki yung case, pero different naman sila na nila. May kuryente mo po kayo sa Jantan? Wala pa rin po. Wala pa rin. Ano po ang alternative ng stress ng LGU? Ngayong gabi o bukas pa, wala pa rin kuryente. Nagpagpagpag sa ipaglasang pabalik ang kuryente. Even parts of General Santos has no water right now. Paano yun? May nararasyonan niyo po muna ng tubig, ibang communities na walang tubig? Yes po. Meron naman po kayo
nagagawa namin yan pag may mga areas na nawawala ng water. Meron po ba kayo kailangan ng tulong at narang tulong galing sa national government? In all fairness, dumating naman agad from the National Defense and also other national agencies, DSWD, na nagbigay naman agad ng tulong sa General Santos. Right now, I think more on recovery ang kailangan ng General Santos. Yung pinakailangan na yung pangailangan like food, water, meron naman mga medical team, meron naman nagbigay ng tulong, and siguro sa recovery in the days to come. Yung pong, Kasi, di pa, sorry, hindi, like right now, hindi pa na papasok na ang inspection team yung mga buildings kasi hanggang ngayon pag malalakas ng mga aftershocks. okay. So hindi pa ma-inspect ano? Opo. Safety. Pero may mga damaged houses bang reported doon? Actually, Marami po. Continue straight at the first traffic light, then in 200 meters, keep left at sa mga report and mga posts sila sa Facebook. Parang bawat houses may nangyari sa bahay nila eh. Pero hindi naman major na talaga nag-collapse. Pero yung mostly yung mga pader na tumpak, mga ganun. Mga stories, nag-crack, may mga walls na nag-crack, mga ganun po. mga ganyan mga pagkakataon. Ba't may mga tulong po pwede maibigay sa mga yun? I mean for, siguro para may tulong para ma-repair rehabilitation. Meron naman. Yes, siguro right na ngayon, hindi pa namin nakalap lahat ng mga detalye. Pero I'm sure ito yan sa mga kakailangan dyan to recover. Even our mga patients, ini-expect na namin, mga ganong bagay. I mean, yun, I don't think magagamit for within week. Kasi, just that structure, pero yung interior. Okay. Oo. Kasi sa lakas ng lindol, yung sa interior, mga decoration, mga interior, meron talagang bumagsak talaga. Correct. But not the structure. continue on JP Rizal Pero, Street for 1 kilometer. mga ilang araw pa po bago magamit at bumalik yung normal na trabaho? Sabihin ko po na parang medyo malabo considering the extent of the Continue straight at this traffic light. meron pang mga inspection. Parang gusto kami na mga work from home kung hindi mo na makaya. Pero kung yung may mga kailangan ng transaction, baka mag-detect na or sa mga cheese na gagawin. Siguro flights, walang flights na rin ngayon. Transfer to offline for today. Then yung mga sa susunod na araw bukas, siguro a week din siguro, walang pasok no? Wala muna. Jensen, Wala mo na si Justin. Kahit sa public school. public school wala. Okay. Ma'am Sandy, Thank you, Ma'am Sandy, Sandy. thank you. Thank you, Ma'am Mr. Weng. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa concern sa city namin. Salamat po. Thank Thank you. you. Ingat po kayo. Shanti Pestaño, ang administrator po ng lokal na pamahalaan ng Santos City. Mga po sa babalik ko tayo at labanan ng fake news. Dapat totoo. Kalora na, alas 5 ng hapon. CMA, Maraming DZWD, Balita Totoo. Ang oras na ito ay sa inyo ng PCSO, hindi umuulong sa pagtulog.
Kaya zero gas at gas or light zero versus regular fuel. GMG, regulated at Bangko Sentral ng Pilipinas. Gcash, G-Load. Huwag tayong lisbit. Natin bumalik ng gas. Meron dito mas magiging panayong Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libre pagpapakusin may mga lab test. Kaya mayakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth. Nang tayo'y malayo sa Greensill Condition to Win promo. Buy 250 cents worth of participating Greensill products at participating retailers. Upload your receipt at Gcash Gas to Win for a chance to win the following prizes. Get the Gcash credit for first 500,000 gallons of gas, 100,000 pesos, a trip to Paris, or a brand new Tesla. Join now. Visit Gcash Gas to Win to learn more. Terms and conditions apply. Promo runs May 19th to August 19th, 2026. Continue straight to this traffic light. HRR promo permit number 03563 to 2026. Number one sa Mega Manila. GMA. Paradyo. DZDD. Pasitang tama. Pasitang totoo. Alas 5:04 ng hapon. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Gcash G-Load. Mag-load na sa Gcash G-Load. Daming pabonus. P15. Double Way sa The Movie. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Report tayo. Natatay kay ni Parabelo, Senator Alan Peter Cayetano. Nagalok na silang dalawa ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang maging signatory sa mga dokumento para sa operasyon ng Senado at Impeachment Court. Ni Parabelo, ni Pa, pasok. Nagpapahing si Senator Alex Cayetano kay Acting Senate President at Pro Tempore Sherwin Gatchalian na dalawa silang maging signatory o pipirma sa mga certification o may mga dokumento ay nag-vouchers, kontrata at iba pang kailangan para sa patuloy na operasyon ng Senado at ng Impeachment Court. Ito'y paraan din matapit ang mga kamunin ng Senado na magkakaibang utos ng ating dalawang Senado. Sa ngayon, may natasilaw ang mga public parts at institutional processes at makapagtrabaho ang Senado at Impeachment Court hanggang hindi nare-resolve pa ang controversial sa liderato ng Senado. Bukod na sinulatan ni Cayetano kanina umaga si Atty. Jose Luis Gonzales ang itinuturing ng kanilang paksyon na newly elected na Senate Secretary para makipag-ugnayan kay Atty. Renato Bato na siya namang inihalal ng Senate faction ng Senate Secretary. Sa pulong palitan na iyon, sabi ni Cayetano kanina alas 12 ng tanghali, tinanggihan ang kanyang version at sinabihan daw si Gonzales na hindi na ito ang Senate Secretary at mag-turn over na lang. Sabi ni Cayetano, hindi siya umaatras mula yung paglabag sa batas at naisip niya na pareho silang pipirma para walang legal infirmity at maiwasan ng supervision kung anong gagawin niya ukol dito sa pagtatiin ng Gatchalian na faction na maging signatory sila. Sabi ni Cayetano, tulad ng Stephen Lloyd movement, kahit sinaabi ang minority, alam nilang sila ang nakatama. Ang Senado na wala nang darating sa kanyang mga superior dahil president na ang kinikilala na Malacanang kung nag-iiwas ng Kamara at ibang mag-institusyon pero ilalatan daw niya. Hindi daw niya isusuko ang kanyang poder na pumirma sa kapiran ng siya ang natatama at kailangan daw niyang ilaban ang kanyang Senate presidency. Kasama ang ilalaban ang kanyang poder o karapatan na mag-preside sa impeachment trial bilang nananatiling Senate President. Kanina, kay Atty. Bandung na elected Senate Secretary na ng Senate faction, sa kanya nang sila na manifestation ng Kamara kapag nagsagot ng Vice President sa articles of impeachment. Si Atty. Bandung din ang pinadala ng Kamara ng indikasyon para sa meeting bukas doon sa Kamara tungkol sa State of the Nation ng Presidente sa Hulyo. Kahapon, nakipag-meeting na rin si Gatchalian sa mga officers at kawani ng Senado. Kung naman, si Cayetano, na nananawagan na bumaba na siya sa presyo, nagpapasalamat daw siya dahil pinagbibitiw siya bilang Senate President. Sabihin daw, nire-recognize na siya pa rin ang Pangulo. Ako si Espada, sa radyo at Balitang Tuto. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born
organisasyon, mga tanggapan ng gobyerno para po magbigay ng tulong. O mga senador, kumigil mo na kayo ng kamay. Ano po na kayo, mag-pool kayo ng resources para tulungan yung mga kababayan natin. Kalimutan niyo muna yung mga iyong ambisyon. Panagutan palagi ang inyong mga ambisyon. Yeah. Silbi ho sa taong bayan ang kailangan. Salamat na marami at Bonita Rowena Weng Salvacion, Ayan partner. po nito Weng de la Peña, dito po yun sa Double Weng sa Double D. Dito ang kwento ay... May kwenta. Siyempre, Gracias, Senyor. Adios at kapuso dito sa Super Radio DCWD. Walang kinikilingan. walang pinoprotektahan. Doon ang mga serbisyong totoo. The movie. Tama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. DDWD #1 sa Mega Manila. Isang sugat, maraming salamat. Po, Opo, pero sa inyo po, ngayon, on 20 minutes sa inyo. Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o pansilila? Dito, hindi lang basta pinakikilian, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issues Spotted. Spotted, Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo masutuklasan mula sa mga reporter ng bayan. Jeff Camaras at Martin Matienzo sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Isabela at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM. Anong take mo sa DZMM? ng hapon oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mami, agapan agad upo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Ay, eto, kumausap naman tayo ng isang teacher, kamustahin natin, ano? Hindi yung video kasi na to ng Mahayahay Elementary School. Davao Occidental yan eh. Isa yan sa mga images sa unang-unang nakita natin. Oo, kanina umaga. DepEd Mahayahay Elementary School ang pangalan ng Facebook. I think sila yung unang nakapag-send ng video. Kausapin natin si Ma'am Chesa Labugin, isa pong guro sa Mahayahay Elementary School mula sa Malitan, Davao Occidental. Magandang hapon po, Ma'am Chesa. Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat. Nako, kumusta na kayo, Ma'am Chesa? Unang-una. Okay na naman po. Medyo nanginginig pa po kaninang umaga pero ngayon okay na po. Oo. Kwento niyo naman, Ma'am Chesa, ano yung, I think, mag-flag racing pa lang kayo. Nasa uwan lang kayo. Tama po ba? Ano nangyari yun? Opo, during po flag raising ceremony po. Nag-umpisa na o nag-formation pa lang? Sa lagitnaan na po ng flag ceremony po namin na And ano po yung naramdaman? Lahat, walang natirang bata sa loob ng classroom. Kahit mga teachers nasa labas lahat. Opo, wala pong mga natirang mga bata sa loob ng classroom. Lahat po kami nasa field po. Kasama po namin yung mga parents ng mga bata po. Tapos ano po ang nangyari? Unti-unti ba siya? O paano? Bigla ba yung pagyanig? Unti-unti pong lumakas yung lindol hanggang sa yun, nagpanik na nga po yung mga bata kasi po first time po namin maka-experience ng ganun kalakas na lindol na umabot nga po ng 7.8 magnitude. Ilang segundo sa tingin niyo, sa pakiramdam niyo kanina, tumagal? Mga sa video ko po kasi nasa around 4 minutes, 4 to 5 minutes po, parang ganun po. Oo. Yung
sinasabing bumagsak, ano yun? Parang overcourt? Opo, stage po, bali yung bumagsak. Tapos yung sa dulo is, yung extension po ng stage. And then may water tank din po. So, nakaharap kayo dyan sa bumagsak na yan, parang ganon. Nakaharap po kami sa building mismo ng school po namin kasi nandun po yung block po namin. Oo. At malakas talaga yung pagwasiwas ng lindol dahil makikita natin yung mga estudyante talagang lahat naka-duck cover and all. At nakikita natin na even as you were left and right. Umaalon, Opo. oo. Kumbaga yung parang dagat na inaalon ka, ganon kalakas, hindi ka talaga makakatayo. Ma'am Chess, Opo. ganon. Yun po talaga pero during po sa lindol, may hinahawakan na po akong bata kasi nagpapanik na po halos lahat kasi nga po malakas talaga yung lindol. Eh, kumusta yung ating mga mag-aaral? Ano pong mga grade yan? From kindergarten po hanggang grade 6 po yung nasa field po. Ay, kumusta sila ngayon? Mula nung oras na yan, hanggang sa makauwi. May Opo. maumiyak ka Select naman, opo, umiiyak talaga po. Pero select naman po namin yung mga parents, lalong-lalo na yung may mga signal po sa area. Select naman po namin kung kumusta yung mga bata. Okay naman daw po. Sa tingin niyo, Jessa, kailangan po ba ng debriefing or ng psychosocial help mula sa DSWD dito ang mga estudyante? Kasi talagang may isang estudyante nung napaupo na doon sa may flagpole. Ang iyak na iyak. At saka yung mga guidance counselor natin, meron po ba tayo sa Opo. Opo. May mga guidance counselor naman po kami sa school. I-check po namin kapag talagang kailangan po talaga nila ng ng debriefing. Hingi po kami ng advice from the authority po kung anong mabuting gawin po para sa mga bata po na talagang na-trauma po. Kumusta yung building ninyo? O, syempre walang pumapasok ngayon. Pero kapag tingnan mo lang ba mula sa labas ay tingin nyo ay merong pinsala? Opo, actually may isang classroom po kami na pero ang yung cause po no is landslide. Hindi po namin ginagamit. Yung ibang room po, bumagsak po yung ilaw at saka may mga signs of damages na rin po yung mga staff po sa yung mga pader po. Wala bang abiso sa inyo ang DepEd, Davao po, region ng Davao kung ano yung kanilang advice? Identifit na ba yung suspension, cancellation ng klase, wala pa pong Ingat po. God bless po. Salamat po. Ayun po yung na-receive po namin na memo Ipot, is ito lang. suspension po under school further Mabigat. Hindi ko kaya yung Sorry. assessment po ng building. Hindi po. Salamat po. God bless po. So, wait po kami ng advice po sa taas po. Alright, sige po, Ma'am Chessa, siguro po, makikipalitan na lang po kami sa mga Ayan, so ni-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Okay po. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. Paalam po. Kahit yung mga bata, no? Oo nga, ang hirap talaga ng ganyang sitwasyon. Pero yun nga, ikaw kung sa tingin mo nasa ganyan kang kalagayan, may isip mo rin ba yung mga, di ba yung mga nangyari kanina? Tsaka diba, papasok yung panic sa'yo eh. Tao lang din naman tayo. Minsan yun na pag-aralan ko, ay handa-handa ako. Pero tao rin lang tayo. Minsan, sa takot, malilimutan mo. O baka maiwan mo pa nga yun. Paalam po. Marami